Mommy! Masayang sinalubong ni Johanna ang kanyang ina nang makarating ito sa kanilang bahay. Maagang nakauwi si Stella dahil nag-out talaga sila ng mas maaga para sa gaganaping event/vacation kinabukasan. Hi my daughter, did you miss me? Ngiting tanong nito sa anak at niyakap ito ng mahigpit. Yes mommy, I cooked dinner for us. Mas lalong napangiti si Stella dahil doon. At hinila na siya ng anak papunta sa kusina. Tila nawala ang kanyang pagod, makita't mayakap lang ang anak. Isama mo pa na marami siyang isipin ngayon, kaya laking pasasalamat niya talaga't nandyan ang anak para pagkuhaan ng lakas. Katulad nitong mga nakaraan, ay inasikaso siya ni Johanna. Ayaw niya sana ngunit mapilit ang anak, kaya pinagbigyan na niya to. Masayang kumain ang mag-ina at nagkwentuhan ng mga ito sa kung ano nangyari sa kanilang maghapon. Nabanggit din ni Stella ang tungkol kay Elliot, kaya tahimik lang na nakikinig si Johanna. Katulad noong nakaraang araw, apektado pa rin ang ina sa dating nobyo nito. Kaya naman pala pagkarating ng ina ay tila mabigat ang aura nito. Si Johanna ay mayroong kakaibang pag-iisip na may kakayanang makaintindi ng mga bagay-bagay sa mabilis na paraan. Namana niyang kaugalian na yun mula sa magulang kung kaya madali para sa kanya na basahin ng ina, lalo na't matagal na silang magkasamang dalawa. Matapos nilang kumain, ay sabay na silang umakyat sa itaas at nag-half bath upang makahiga na. Nauna si Johanna na maglinis. Sa inat ng matapos si Stella hindi na napigilang magsalita nito. Mommy, apektado ka pa rin ba sa ex mo? Natigilan si Stella sa pag-blower ng kanyang buhok. Naligo na kasi siya dahil sa kagustuhan na ma-refresh ang kanyang isipan. What are you talking about anak? Out of the blue ha? Natatawang tanong niya dito na hindi makatingin dito mula sa reflection nila. Pinagpatuloy niya ang pag-blower sa harapan ng salamin. Naramdaman kong panlalamig ng kamay mo mami, ang pagigpit ng kapit mo sa kamay ko. Tuluyang tinigil ni Stella ang kanyang ginagawa at hinarap ang anak. Nakatayo kasi ito mula sa kanyang likuran habang siya ay nakaupo sa harapan ng kanilang vanity table. Anak, can you please stop whatever going on your mind? I know how you are smart, but mommy can handle this, okay? Besides, kaya siguro ganun dahil wala kaming maayos na usap ni Elliot na magkahiwalay kami. Tama, yun nga. Gustong mapailing ni Johanna dahil sa nakikitang pang-gaslight ng ina sa kanilang sarili. Hindi na lamang siya nagsalita pa patungkol doon dahil baka magalit ni ito sa kanya. Basta mommy, whatever happens nandito lang ako para sa iyo. Napangiti si Stella dahil sa sinabi ng anak at niyakap niya ito ng mahigpit. Sobrang laking tulong. Kanina pa tumatakbo sa isip niya ang tagpong nangyari kanina nang magkausap sila ni Elliot. Ang dami niyang katanungan na gustong masagot ngunit wala siyang makuhang sagot. Mabuti na lang at kasama niyang kanyang lakas kaya nakakapag-recharge siya sa tuwing kakailanganin niya. Oh yes, we have to sleep early dahil may pupuntahan tayo bukas. Hiwalay na sabi ni Stella sa anak habang nakangiti. Pupuntahan po? Saan po mami? Kunot noon na tanong ni Johanna na ikinatawa ni Stella. Kamukha nga niya si Johanna, ngunit ang pag-uugali nito at kilos ay katulad na katulad sa ama nitong si Maximus. Katulad na lang ngayon ng pagkunot ng noo nito at bahagyang pagkakatagilid ng ulo nito dahil sa pag-aalala. Ganon na ganoon ang Maximus na nakilala niya nitong mga nakaraang araw. Well, panimula niya at inayos ang nakakunot nitong noo. We are going on a vacation, 2 days and 1 night, where you can be with your dad. Invited lahat ng mga new partners natin sa negosyo as part of welcoming them. Kusang nanlaki ang dalawang mata ni Johanna dahil sa narinig pagkatapos ay nagtatalon ito sa tuwa. Really, mommy? Really? Natawa si Stella dahil doon at tumango sa anak. Yes, my daughter. Kaya kung ako sa'yo, matutulog ako ng maaga para makaalis tayo ng maaga dito. Yes, mommy. You're the best. Good night po and I love you. Sabay halik sa pisngi ng ina at tumalon na sa higaan nila para matulog.
Napailing si Stella habang nakangiti at bumalik sa kanyang ginagawa. Makita niya lang na masayang anak ay masaya na rin siya. Dahil sa sobrang excited ni Johanna ay siya pa ang gumising sa ina. 4:00 pa lang ng umaga. 6 a.m. ay dapat naroroon na sila sa resort para ma-double check ni Stella ang venue bago magsimula ang kanilang event. 9 a.m. ang start ng kanilang event at pasisimulan nila ito sa masayang salo-salo by the beach. So basically, beach outfit ang nararapat na kanilang suotin. At dahil nga graduate si Stella ng fashion designing ay hindi papahuli ang kanyang mga pormahan. Terno sila ng anak niya. Parehong puti ang kanilang mga suot, white crop top and then white long skirt na halos na sa talampakan na nila. Pareho pa silang merong suot ni shades at sombrero na kulay puti din. Pagkarating nga nila sa resort ay sinalubong silang dalawa ng mga employees na nakahilera sa labas ng kanyang kotse. Si Stella lang din kasi ang nag-drive papunta sa resort. Nakangiti ang mag-ina dahil masayang pagbating inabutan nila sa mga employees. Sinuotan pa sila ng flower necklace na akala mo'y sila'y mga sikat na tao. Siyempre, papahuli ba si Cynthia? Miss Stella, Johanna! Napatingin silang mag-ina sa paparating na si Cynthia na nanggaling sa loob ng resort. Nakasuot ito ngayon ng maxi dress na color itim at merong design na flowers. Ate Cynthia! Masayang bati ni Johanna at niyakap ito saka sinuklean naman yun ni Cynthia. Nakangiti lamang si Stella habang nakatingin sa dalawa. Una pa lang ay close ng dalawa kaya hindi na siya magtataka na sobrang close na nila ngayon. Ang ganda niya naman po ate. Mas maganda ka Johanna. Look at you. Parang dalaga ka na. Natawa ang dalawa dahil sa papuri nila sa isa't isa. Kaya napailing si Stella. Tama na kayong dalawa, naglolokohan na kayo dyan eh. Napalingon ng dalawa kay Stella at sabay na napatawa nang muli silang magkatinginan. Ikaw din Mrs. Stella, ang ganda mo sobra. I agree Ate Cynthia. Napangiti si Stella dahil doon. Thank you, ikaw din Cynthia. But we have a lot of things to do bago dumating ang mga guests and time is ticking. Dahil doon ay nag-asikaso na silang dalawa sa resort. Si Johanna naman ay pinahatid na muna ni Stella sa kanilang silid dahil magiging busy siya. Ipapakilala na lang niya ang anak kapag kumpleto ng bisita. Siyempre bilang kapatid pa rin ang ipakilala niya dito. Ilang oras ang lumipas at isa-isa na nagsidadingan ang mga bisita. Siyempre masayang sinalubong isa-isa ni Stella. Ang event na yon ay para sa mga ito kung kaya silang priority niya sa mga oras na yon. Good morning Mrs. Stella. Masayang bati ni Lance at siyempre kasama nitong kanyang amo na si Maximus. Good morning to you to Lance and Mr. Goldman. Ngiting sabi ni Stella at nakipagkamay sa dalawa. Biglang nailang si Stella dahil sa paraan ng pagtitik sa kanya ni Maximus. Masama din ang aura nito at parang binabalatan siya ng buhay. Is there any problem Mr. Goldman? Don't you like the place? Alanganing tanong ni Stella. Ayaw pa naman niyang pumalpak ang kanyang unang event na yon. There is. No, this place is so wonderful that I can't even take off my eyes on you. Pardon me? Gulat na tanong ni Stella na kagad na mula dahil sa kanyang narinig. Tila ata nabingi siya sa oras na yon. Nagbibiro lang si Max, Mrs. Stella. What he meant by that ay mukhang magiging masayang stay namin dito. Di ba Max? Sikong sabi ni Lance sa kaibigan na ikinasamalan ng tingin nito sa kanya. Sasaya kung magpapalit ka ng damit, hindi ganyan. Seryosong sabi ni Maximus na muling tumingin kay Stella. Suot ko? Takang tanong ni Stella at napatingin pa sa kanyang damit. Si Lance ay tuloy na patapik na sa noo dahil sa sinasabi ng kaibigan. Wala namang problema sa suot ko dahil beach outfit ito, right? Sasagot na sana si Lance para depensahan ng kaibigan. Na biglang sumulpot. Good morning Stella. Napatingin sila sa nagsalita at kaagad na napangiti sa Stella nang makilala yun. Mr. Reeve! Biglang hinawakan ni Rowan Reeve ang kamay ni Stella at hinalikan yon. I told you to call me Rowan so that I can call you Stella, right? Hindi naman naglalayong edad natin. Natawa si Stella dahil doon at tumango kay Rowan. Sorry, I forgot Rowan. That's better.
Giting sabi ni Rowan, ngunit ang hindi nila alam ay merong nakatingin sa kanila na kung nakamamatay lang ang tingin ay malamang tigok na si Rowan. Max, calm yourself. May hinang bulong ni Lance dahil ramdam na niya ang masamang aura ng kaibigan. You look beautiful today, Stella. Gising sabi ni Rowan. Ahem! Max, ano pinaplano mo? Mahinang bulong ni Lance sa kaibigan na bigla itong tumikim dahilan para mabaling ang atensyon ng dalawa sa kanila. I never thought na dito pa tayo magkikita, Mr. Rowan Reeve. Seryosong sabi ni Maximus at wala na nagawa pa si Lance para pigilan ang kaibigan. Mr. Maximus Goldman, long time no see. Ngiting sagot ni Rowan kay Maximus. Si Stella naman ay doon lang napagtanto na ang dalawang nga pala'y mahigpit na magkalaban sa negosyo. Alam niya na maaring mangyari ang tagpong iyon kung kaya hinanda na niyang sarili sa ganong sitwasyon. Yeah, long time no see. Sagot ni Maximus at nag-shake hands ang dalawa. Pakiramdam ni Stella ay merong kuryenteng dumadaloy sa pagitan ng mga ito habang sila'y magkatitigan. Palipat-lipat ang tingin niya sa mga ito. Si Maximus na seryoso lamang at si Rowan na malaking ngiti sa kanyang labi. Napadakong mata ni Stella kay Lance at kita niya na nanlalaki ang mata nito't nabasa niya sa labi nito ang salitang do something. Agad siyang napatango dahil doon at nagsalita. Gentlemen, please, I don't want any kind of fighting at my event. Alam kong issue tungkol sa inyong dalawa, pero sana'y walang kahit na anong mangyari ngayon. Dahil sa sinabi ni Stella ay napatitig ang dalawa sa kanya at maya-maya pa kusang nagbitaw ang mga kamay ng mga to. Stella, ano ka ba naman? Walang away na mangyayari. Para sa'yo hindi kami mag-aaway. Hindi ba, Mr. Goldman? I mean, Max? Nakangiting lumingon si Rowan kay Maximus na siyang palihim na napakuyom ang kamao dahil sa pagtawag nito sa kanyang palayaw. Si Lance naman ay lalong nag-alala dahil sa mga nangyayari. Napatingin si Maximus kay Stella na naghihintay ng sagot mula sa kanya't maya-maya pinapabuntong hininga ito at tumayo ng maayos. Yes, pangako ko na walang mangyayaring masama sa event mo, Stella. I mean, I can call you now Stella, right? Since Rowan can. And call me Max. Ngising sabi ni Maximus habang nakatingin kay Rowan. Ngunit nakangiti lang itong nakatingin sa kanya. Maximus knows na sa kaloob-looban ni Rowan ay inis na ito at gusto siyang suntukin. He knows Rowan so well. Ganon din si Lance. Pareho nilang alam na ang ngiting iyon ni Rowan ay pakitang tao lamang dahil kailanman ay hindi ito naging mabait sa kanila. That's okay with me. Ngiting malaki na sabi ni Stella. Ngunit matapos yun wala na nagsalita pa sa kanila at nakatitig pa rin sa isa't isa, sina Maximus at Rowan. Magsasalita na sana si Stella para pagpahingahin na munang mga to na meron dumating. Stella! Dumating ang isang babaeng nakasuot ng isang floral dress na ikinalabas ng malalaki nitong dibdib. Perlita! Balik na tawag ni Stella dito at niyakap siya ng mahigpit nang pinsan na makalapit ito sa kanya. I'm glad you came. Akala ko hindi ka na darating. Nasaan sila tito at tita? Kunot-no na tanong ni Stella. Yes, invited din ni Stella ang kanyang pinsan. Since kamag-anak niya mga to, ngunit wala siyang nakikitang ibang kasama na Perlita. I'm so sorry. Mom and Dad can't make it. Nasa bakasyon din kasi silang dalawa. Sinubukan nilang mag-book ng flight pabalik dito pero hindi naabot ngayon. No, it's okay Perlita. Kami na lang ang pupunta sa inyo kapag nandito na ulit sila. Napangiti sila sa isa't isa dahil doon at naalala ni Stella na may kasama nga pala sila. Sa totoo lang ay pinagpapasalamat ni Lance na may dumating dahil kung hindi baka kung saan na umabot ang titigan ni Maximus at ni Rowan. Perlita, I want you to meet Mr. Goldman and Mr. Reeve. Guys, she's Perlita, may cousin. Pakilala ni Stella sa mga to. Nice to meet you, beautiful lady. Ngiting sabi ni Rowan at katulad ng ginawa niya kay Stella kanina ay hinalikan nitong kamay ni Perlita. Napangiti ng malaki si Perlita dahil doon. Nice to meet you too, handsome. Napatingin si Perlita kay Maximus na walang emosyon na nakatitig lamang kay Stella.
Nice to meet you, Mr. Goldman. Tawag pansin ni Perlita sa lalaki at inilahad ang kamay sa harap nito para sa isang shake hands. Ngunit tinignan lang siya nito sandali at nagsalita. Mauna na kami sa kwarto namin, Stella. Mamaya pa naman ang start, hindi ba? Nagulat si Stella sa biglang pagsasalita ni Maximus. Kaya wala siyang nagawa kung hindi ang tumango. Ah, yes. I-assist kayo ng mga staff. Tumango na si Maximus at walang paalam na umalis na doon. Habang sa Perlita naman ay nabawi na lang ang kamay niya nang walang tumanggap. Sorry ladies. Hinging paumanhin ni Lance at sumunod na sa kanyang amo. Rude as always. Iling nasabi ni Rowan. It's okay. Ngiting sabi ni Perlita at tumingin kay Stella. Stella, can I go to my room also? Napagod kasi ako sa biyahe. Yeah, sure. Please assist my cousin. Utos ni Stella sa staff. Hindi na rin nagtagal si Rowan doon at nagpunta sa silid nito. Miss Stella, tawag ni Cynthia nang makitang mag-isa na ito ngayon. Kamusta pong pagkikita ng dalawa? Hindi maganda, Cynthia, but I hope they kept their promise to me. Alalang sabi ni Stella at muli nang bumalik sa kanilang trabaho. Tanghalian ang unang salo-salo nila ng sama-sama. Nasa halos 20 ang guest ni Stella ngayon. 15 doon ay mga kapartner niya sa negosyo at ang iba ay kasama ng mga ito. Nasa isang mahabang mesa sila tabi-tabi ng mga mesa. Kahilera niyang kanyang mga kanegosyo at katabi naman niyang anak na si Johanna. Malaki ang ngiti ni Johanna dahil nasa kanang parte niyang ama at kanina pa niya ito dinadaldal. Inintay lamang nilang mga pagkain at saka sila magsisimula. Nasa kaliwa naman ni Stella si Rowan at Perlita. Magkatapat si Maximus at Rowan. Hindi niya rin alam kung bakit nagkaganoon ang seating arrangement nila. Talagang magkatapat pang dalawa. Everyone, may I have your attention please? Sabi ni Stella matapos maserve ang kanilang mga pagkain. At dahil magkakilala na rin ang ibang mga negosyante na naruroon at hindi na nahirapang makisalamuhang mga ito sa isa't isa. Thank you for accepting my invitation. On behalf of my company, I would like to personally thank you for coming here and being part of our company. Hindi niyo alam kung gaano ako nagpapasalamat na kasama ko kayo dito ngayon. Sino ba naman ang tatanggi sa magandang dilag na katulad mo, Stella? Singit ni Rowan sa sinabi ni Stella na kinasang-ayon ng nasa paligid. Thank you for that, Rowan. Ngiting sabi ni Stella na bahagyang nahiya dahil doon. Mata mo, Max. Bulong ni Lance dahil ang sama ng tingin nito kay Rowan. So as I was saying, thank you. I hope lahat tayo makapagpahinga in 1 night and 2 days. Mamayang gabi may party akong isinagawa so I expect all of you to attend and wear a formal attire please. Tumangon naman ang mga ito sa kanya at tumingin sa kanyang anak. And I want you all to meet my little sister, Johanna. I know napanood na siya sa interview ko so sinama ko na siya dito ngayon. Tumayo si Johanna pagkasabi ng ina niya noon at malaking ngiti niya sa mga to. Nice to meet you all po, ngiting sabi nito at nagbow ng bahagya sa kanila bilang paggalang. I can't believe it, Mrs. Stella. Kamukhang-kamukha mong kapatid mo. Sabi ng isa sa mga kanegosyo niya na ikinatingin na mag-ina at sabay na napangiti ang mag-ina habang ang iba'y napasang-ayon sa kanila. And both of you have the same eyes, sabi ni Rowan na nakatitig sa dalawa. It's beautiful. Thank you, Rowan, ngiting sabi ni Stella. Can you please stop? Nabaling ang atensyon ng lahat kay Maximus na magsalita ito. Si Lance naman ikagad na sinikong kaibigan dahil doon. I'm hungry. Kumain na lang tayo. Pagsusungit nito na kagad ikinatango ni Stella. Oh yes, please enjoy the food everyone. Ngiting sabi nito. What was that, Max? May hinang bulong ni Lance sa kaibigan. Ngunit hindi ito pinansin at masamang tingin kay Rowan. I think it's a wrong idea na pagsamahin silang dalawa sa isang lugar. May hinang bulong ng isa sa mga kanegosyo ni Stella. Yeah, but let's see kung hanggang saan sila makakapagtimpi sa isa't isa. Kilala natin pareho si Mr. Goldman at Mr. Reeve. Pupusta ako kay Mr. Reeve. Ako kay Mr. Goldman. Hindi ko akalain na meron ka palang kapatid, Stella. Tanong ni Perlita sa kanyang pinsan na mapag-isa ito. Katatapos lang ng kanilang lunch at sa awa ng Diyos ay naging maayos ang kanilang salo-salo.
Sinabihan na rin ni Stella ang mga guest na maaari na nilang enjoyin na paligid, lalo ng beach dahil mamayang gabi pang susunod nilang event. Perlita, gulat na tawag ni Stella sa kanyang pinsan. Napatingin siya sa paligid at chinek kung meron bang nakatingin sa kanila at nang makitang walay hinarap niya to. Perlita, can we talk in a quiet place? Ha? Sure. Takang sabi ni Perlita nang makita niyang seryosong kanyang pinsan. Sa kabilang banda naman ay kasama ni Cynthia si Johanna dahil inahabilin ito ni Stella sa kanya, pero nang makita ni Johanna na walang kasamang ama ay dali-dali itong umalis sa tabi ni Cynthia. Busy rin kasi ang dalaga sa pakikipag-usap kaya hindi na niya ito napansin pa. Why are you alone? Napalingon sa kanya si Maximus at napatitig ito sandali sa bata. Kamukhang kamukha talaga ito ni Stella at the fact na pareho pa sila ng suot ay mas lalong nagpamukha sa dalawa. Speaking of that, naiinis na naman siya dahil sa hindi malamang dahilan ay hindi niya gustong suot ng mga to. Who picked that dress you are wearing? Napakunot ang noon ni Johanna dahil doon at sumagot. I mean si Ate Stella. Gustong kutongan ni Johanna ang sarili dahil muntik na siyang madulas doon. I see, come with me, magpalit ka ng damit. Yun lang ang sinabi ni Maximus at tumayo na to at naglakad pa alis doon. What? Wait for me! Gulat na sabi ni Johanna at walang nagawa ko hindi ang sumunod dito. Nagpunta silang dalawa sa silid ni Maximus at Lance. Pumasok sila sa isang silid na naruroon at mayroong kinuha si Maximus na 4 na paper bag sa loob ng cabinet nito. This is for you. Nagtataka man nilapitan ni Johanna ang paper bag at pagtingin niya 2 pares yun ng dress. Isang color green at isang color pink. Sa 2 paper bag ay mga sandals at sa natitira accessories. Did you buy this for me? Taas kilay na tanong ni Johanna sama na kaagad ikinaiwas ng tingin ni Maximus. No, we just saw it on the mall yesterday. Kasama ko si Lance. Sa katunayan ay siya talagang nakakita ng sa manikin na dinaanan nila at si Johanna kaagad ang naalala niya. Meron siyang magaan na pakiramdam sa bata at hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin nun ngayong ayaw na ayaw niya sa mga babae. Ganon din kay Stella. Kaya nga lahat na nangyayari bago sa kanya at ayaw niya noon. Binili mo nga for me. Thank you din. Ngiting sabi ni Johanna habang tinignan isa-isang dress at tumakbo sa harapan ng salamin upang tingnan kung sakto ba sa kanya. Ayaw sanang magpahuli ni Maximus na sinadya niyang bilhin iyon para sa bata ngunit na makita niyang malaking ngiti sa labi nito ay hindi niya namalayan na pati siya napangiti na lang din. Natigilan si Johanna nang makita nakangiti habang nakatingin sa kanyang ama. Kita kasi ito mula sa reflection ng salamin. Ngunit nang mapansin ng ama nakatingin siya ay agad yung nawala at tumikim. Hindi maiwasan ni Johanna na maging masaya dahil doon. Binigyan siya ng damit ng ama at nakita pa niya itong ngumiti sa kanya. Hindi ko kapatid si Johanna. Ang katunayan ay anak ko siya. Panimulang sabi ni Johanna kay Perlita. What? Are you serious? Naguguluhan tanong ni Perlita na ikinatango ni Stella. Napabuntong hininga pa to bago tuluyan nagkwento sa kanyang pinsan. Totally kamag-anak naman niya ito'y nararapat lang na malaman itong buong katotohanan. Matapos makwento ni Stella ang totoo ay natahimik si Perlita. Hindi niya inaasahan lahat ng kanyang mga nalaman. Alam ni Stella na magkikita at magkikita sila ng tito at tita niya kaya kahit kay Perlita pa lang ay sasabihin na niyan totoo para hindi na siya gaanong mahirapang magpaliwanag kapag pumunta sila sa bahay nito. Can you keep it a secret, Perlita? Ayoko masaktan ng anak ko kaya kung siya hinahayaang makasama ama niya sa ganitong paraan. Unti-unti ay napatango si Perlita sa kanya na ikinahinga ng maluwag ni Stella. How about Max? Alam niya ba? No, Perlita. At hindi na dapat niyang malaman kaya kapatid ang pinakilala ko sa kanila kay Johanna. Muli napatango si Perlita at magsasalita na sana nang biglang dumating si Cynthia. Mrs. Stella, nawawala po si Johanna. Parang tumigil ang mundo ni Stella dahil sa kanyang narinig at bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa kaba. No, Perlita, maiwan na muna kita. Hindi na hinintay pa ni Stella ang sagot ng kanyang pinsan at dali-daling umalis doon. Naiwan na nag-aalala din sa Perlita dahil nawawala si Johanna. Ngunit masyado siyang maraming nalaman kaya sumasakit ang ulo niya.
Siguri kakausapin na lang ulit niya ang pinsan kapag maayos ng lahat at walang storbo. Nagpasya siyang bumalik sa kanyang silid at doon nakasalubong niya si Maximus kasama anak ni Stella na si Johanna. Johanna! Johanna, hinahanap ka ng ate mo. Ang buong akala nila nawawala ka. Lapit na sabi ni Perlita dito na ikinalaki ng mata ni Johanna. Oh no! Bulong ni Johanna at tatakbo na sana paalis doon nang pigilan siya ng ama. Bitawan niyo po ko. Kailangan ko magpakita kay ate at baka umiyak na yun. No need, Johanna. As long as you are with me, you're safe. Natigilan si Johanna dahil doon at hindi na nagpumiglas dito. I mean Mr. Goldman, ako na lang maghahatid sa pinsan ko. Nakakahiya naman at nakakaabala kami sa'yo. Napatingin si Johanna kay Perlita at napangiwi siya nang makitang nagpapakyut ito sa ama. No, I insist. Ako nagsama kay Johanna kaya ako magbabalik sa kanya sa ate niya. Diretsong sabi ni Maximus nang hindi man lang tinatapunan ng tingin si Perlita. Let's go, Johanna. At hinawakan na ni Maximus ang kamay ni Johanna at umalis ito doon.